always there. Never surrender, your love is so relentless. You never fail to give. Your love that sets us free. We are the people of the Lord. We are the light of the world, and so that brings home to all. We are the bearer of the word. The sheriff's love to all the nations, spread His glory, all the people of the Lord. We say, take me back to the beginning, to the hour and a minute. Oh, when you met me and I gave you my heart, gave you my heart. I gave you everything, and this is where it started. When I heard and when I got it, oh, I believed and then you set me apart, set me apart. Never the same again. I remember what you've done and all the battles you have won. Jesus, your love never failed. You made a way, and I know there's so much more than I've been asking for. So with all my heart and all my soul, I celebrate. Come on, put your hands together. I recall and I remember when I encountered all your power. Oh, Holy Spirit came and set me on fire, set me on fire, living on fire for you. And when I think about it, I can feel it burning brighter. Oh, if you did it, you can do it again, do it again, do it again in me. I remember what you've done and all the battles you have won. Jesus, your love never failed. You made a way, and I know there's so much more than I've been asking for. So with all my heart and all my soul, I celebrate. I'm never gonna be the same, 'cause you changed my heart and my way of thinking. Forever I will praise your name, 'cause your perfect love is never ending. And you hold my future in your hand, and you made me yours. So here I am, I'm holding on to you. I remember what you've done and all the battles you have won. Jesus, your love never failed. You made a way, and I know there's so much more than I've been asking for. So with all my heart. Wow. Can we have a light? Wow, yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabihan niyo sa katabi mo na ako po'y nagagalak na narito ka. Yan. Amen. Wow. It's really a blessing to be in the house of the Lord again. No, sabi nga, how pleasant it is when brothers and sisters dwell in unity. And there, He commands His blessing forevermore. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Wow. Alam ko na
some of you have to wait, no, dahil may ulan going here, pero maraming salamat at kayo po ay nakarating. Maraming salamat sa Panginoon na ating sinasamba at hindi niya hinayaan na magwagi ang kaaway sa inyo. At kayo po ngayon ay narito because God is here, right? Amen! Hallelujah! Since today is Communion Sunday, ay muli tayong tatayo. No, kung mayroon po kayong mga elements, pakilabas na lang po yung mga elements natin. Ayan. Ayan po, mayroon po ba kayo? Sorry po. At tayo po ay tatayo muli. Ayan. Sige po. So, sa mga ngayon lang nakarating, we do this every first Sunday of the month. Ito pa yung utos ng Panginoon na sana nga mas madalas pa natin gawing ito, no, yung pag-communion. Sabi niya sa kanyang salita, huwag niyong kaligtaan, huwag niyong kalimutan ang dakilang sakripisyo na aking ginawa sa krus ng Kalbaryo. That's why we have communion. And aside from that, no, ang communion po natin nagbibigay sa atin ng panibagong lakas. No, sa buong week o sa buong buwan na tayo po ay nagtatrabaho, we have a lot of business, no? It is fitting na one day in a month we'll be together partaking this flesh and blood of Jesus, no, symbolized, at tayo po ay magiging mas intimate sa Kanya. It gives us power. Amen? It strengthens us. No, pag tayo po ay may mga struggles, may mga tukso na ating pong kinakaharap, no, every day, ito po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. No, why? Because we are reminded that God is with us. That we have communion with Him. Now, when you say communion with Him, God with us, and we with Him. No? Yun po yung ibig sabihin ng communion. Nagiging isa tayo sa ating Panginoon. It makes us more intimate sa ating Panginoong Hesukristo. And also, sinabi din ng Panginoon na bago tayo magsalo-salo, ay kailangan din po nating magpalinis. Because there is a curse, no, for those who will not take this seriously. So tayo po ay alam ko ang iba sa atin ay nakagawa na nito sa bahay, no? Yung pagising pa lang ay humingi na kaagad ng tawad sa Panginoon and making his or her self right with God. Pero to make sure, I will give you 1 to 2 minutes today para humingi ng tawad sa Panginoon at to make right with God. So your 2 minutes begins now. Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which will be given up for you. Do this in remembrance of me." Kakainin po natin ang tinapay, sabay-sabay. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay natin inumin. Let me pray for you. Lord, thank you for allowing us to partake of this Lord's Supper, Panginoon. Thank you that you always remind us, Panginoon, ng the greatest story ever told, O God.
Dakila mong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo na nagbigay sa amin ng kalayaan, nagbigay sa amin ng kapatawaran, at higit sa lahat, nagbigay sa amin ng kaligtasan, Panginoon. We could never repay you for this, Panginoon. Ngunit tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga papurit pasasalamat. Nag-uumapaw sa aming mga puso, Panginoon. And even as we listen to your words, Panginoon, maging totoo ang sinasabi mo sa iyong salita, Panginoon. Ng iyong mga salita, Panginoon, ay aming mga lampara, Panginoon, sa aming mga paa, Panginoon, at maging ilaw sa aming mga daraanan, Panginoon. Sinabi mo nga sa Isaiah 55, Panginoon, na hindi mo hahayaan ng iyong mga salita, Panginoon, ay mapadpad lamang sa hangin at mabaliwala, Panginoon. At ang pakay mo, at ito'y iyong binabantayan, Panginoon, na mangyari sa bawat magtitiwala sa iyong salita, Panginoon, at magsasagawa nito. Matupad at magtagumpay ang mga salitang ito sa aming mga buhay, Panginoon. Aking kang pinupuri, binubuksan namin ang aming mga tainga, Panginoon. Binubuksan namin ang aming mga puso sa iyong sasabihin ngayong tanghali, Panginoon. O Santong Espiritu, na siyang may akda ng mga salita mo, Panginoon. Akin pong hiling na patuloy mong ipaliwanag, Panginoon. Let your word illuminate in our midst, Panginoon. And the benefit, Panginoon, of these words be upon your people. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at tayo po ay makaupo na. Hallelujah. Wow. Kamusta po tayong lahat? Let's just wait for the collections, no, of our elements to be finished. No? Alam niyo ba ang uso ngayon? There is a trend today, no, na pumupuno ng mga posts sa Facebook. No? Kaya rin po ang title ng ating sermon sa umagang ito. I'm referring to gulatin mo sila. Amen? Pwede ba natin na sabihin ito sabay-sabay? Gulatin mo sila. Yeah. Gulatin mo sila. No, ibig sabihin ng gulatin mo sila, it's a phrase na nagsasabi kung na tayo po ay gusto nating gumawa ng mga bagay na hindi natin ginagawa dati. Na even things na mga imposible ay nilalagay natin pero hindi naman natin actually kailangan gawin. No? It's just for fun and sometimes ang iba ay para siyang pangungutya din naman. No? I have here some samples, no, of this post. Sabi diyan ni Kretzy, sabi niya, gulatin mo sila. First day of school, magkating ka kaagad. Hindi maganda. No? Magkating ka agad, first day pa lang. Gulatin mo sila. Ano? Sabi naman ng isa dyan na mayroong unnamed. No? Sabi niya, gulatin mo sila. Mag-asawa ka na. Kahit wala ka pang pinakikilalang jowa. Sabi pa dyan ni Shander, sabi niya, gulatin mo sila. Balikan mo ex mo, total, dyan ka naman magaling. Wow, may panunumbat, no? Gulatin mo sila. Ito sa mga bata, no? I don't know kung nagagawa ito. Gulatin mo sila. Ibalik mo sa ref ang pichel kahit wala ng laman. Wow, bato-bato sa langit. May natatamaan nata. Wala ng laman, binabalik pa rin sa ref, no? Gulatin mo sila. Magkape ka kahit acidic ka. Ito ata isang ad na inadapt yung trend na ito, na gulatin mo sila. No? Sabi naman ni Dump, sabi niya, at gulatin mo sila. Maging with high honors ka this school year. Wow! Palakpakan po natin ang gumawa niyan. Ayan ang maganda. No? Sabi naman ni Rocks Your World, sabi niya, gulatin mo sila. Magawi ka ng pasalubong na Dunkin' Donut kahit walang nagbilin. It's a surprise. Amen? No, ito po ay it's sort of fun, but the main point is isusurpresa natin
ang ating pinatutungkulan. Amen? Pero don't you know that our God Himself is a God of surprise? Amen? Actually, the Bible, if I may say it, is a gospel of surprise. No, in the Old Testament alone, napakarami mga surprises. In Joshua 10, sinabi doon, the day the sun stood still. Wow! No? Alam niyo ba yun, na yung araw pala ay hindi gumalaw ng isang araw. Na ang nakalagay doon, actually, it includes the moon. Hindi sila gumalaw. No? Ibig sabihin, tumigil yung oras. No? Dahil gusto ng Panginoon panagumpayin ang kanyang mga anak laban sa kanyang mga kaaway. During that time, mga Amorita. But the Bible says, no, in its context, na maraming namatay doon, hindi dahil sa tabak, kung hindi sa paulan ng mga niebe at yelo ng Panginoon. No? Surprise! God is a God of surprise. No? Even no, our father Abraham has actually experienced God's surprise. No? Not a sweet surprise, pero kitang-kita natin kung paano naging colorful ang life niya. Biruin mo, sa katandaan niya, saka lang siya binigyan ng Panginoon ng anak. Sa katauhan ni Isaac. No? Pero, the same man that God gave Abraham is the same man na gusto ng Panginoon i-offer ni Abraham. Pambihira, a surprise. Di ba? But our father Abraham, because of his faith, who been considered a righteousness credited to him, ay sumunod pa rin sa Panginoon. Wow! What a surprise! Na-surprise ba kayo? Ako na-surprise ako. Tatay, papatayin ang anak. Ano? What a great faith. That's why he is called Father of our faith. No? In Old Testament again, no, ay makikita natin dyan yung great flood na no one, no, except the family of Noah during that time, have believed na mangyari ito. Kasi during that time, wala pa namang ulan eh. Hello? Wala pa namang ulan. Kaya it's really a surprise. No? And nobody believed. No? Until the flood came in at tumaas ng tumaas at ng tumaas. Only then that they realized ng mga tao noon na sabi ng Biblia ay at the height of their sins, only then that they realized that they need help. At kumatok sila sa pinto, but sadly, it is already too late. It is already too late. Alam niyo po ba na sabi ng Biblia, in the second coming of our Lord Jesus Christ, it would be the same as in the days of Noah. People will not listen to the Word of God. And thank you na narito kayo at nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya hindi kayo yon. Amen! Hallelujah! In the days to come, people will just hear words that they wanted to hear. Ayaw nila, mamimili sila ng mga pastor. Mamimili sila ng pakikinggan. Ayaw nila pakinggan lahat. No? And this thing will happen again. Not by water. No? Pero there will come a time that people will even ask the stones. No? And the Bible says na kahit yung mga tao, hahanapin na nila yung kamatayan. No? Because of anguish, because of pain. Pero hindi nila ito mahanap. By then, it would be too late for them. Amen? So, grabe yung surprise ng Panginoon. Even in the last days, it would be a surprising moment. When people think that they are going right to heaven, hindi pala. Sometimes, kailangan nating siguraduhin ang ating kalagayan at pananampalataya. And every check if we are still right with God. Ang fourth natin na picture is God's destruction of Sodom and Gomorrah. It's a surprise.
Again, not a sweet surprise. It's a form of judgment, selective judgment to the people during the time. No? Pinaulan ng Panginoon ang asopre dahil sa sobrang kasalanan ng mga tao during the time. It was a surprise. No? And even yung asawa, no, ni Lot, no, dahil makumundo pa rin siya, gusto niya pa rin tingnan, no, ang kanyang iniwan na karangyaan. What happened to her? No? Alam ba natin nangyari? She became a pillar of salt dahil sa kanyang ginawa. Surprise. Nagulat sila. Amen? Even in the New Testament, we have a lot of surprises. The Bible says, hindi kasya. No? Hindi kasya ang Biblia sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. John himself, the beloved, says, ito ang sinulat lang, pero mayroon pa itong hindi mga nakasulat. No? Ang nakasulat lang dito yung mahahalaga. And I'll be relating to you some. Wow. No? A surprise of feeding not 5,000, more than 5,000 people of only 5 loaves of bread and 2 fish. Wow. Surprise. Amen. No, ganun ang Diyos na ating sinasamba. Amen. Hallelujah. Wow. Ito ang isa sa mga very surprising din na event when Jesus called out Lazarus from the dead. No? Patay na si Lazarus eh. Actually, sinisisi pa si God, no? Si Jesus Christ during the time ni Martha at saka ni Mary. Bakit hindi ka dumating kaagad? No? Anong klaseng kaibigan? 'Di ba? Sana napagaling mo pa. No? Sana napagaling mo pa si Lazarus na tinuturing mong kaibigan. Now, he's dead. No? But you know what? Everything comes with a purpose. Amen? No? Kasi siyempre, kung dumating ang Panginoong Hesukristo, kaya niya bang pagalingin? Yes, kaya niya. Pero siyempre, ang impact nito ay hindi ganun katindi. Di ba? Everybody can be healed, pero everybody could also die after which, di ba? Pero nung pumunta si Jesus, it would be the appointed time, no? For the Son of Man to be glorified, no? Because of what He will be doing. And ito po ay inutusan niya. He commanded, no, the dead, Lazarus, to go out sa libingan. Grabe. And the people were in awe. No? Ano sila? Parang nagulat sila and they worship the Lord. So kung palagay nyo, nagkasakit lang si Lazarus, buhay siya at pinagaling ng Panginoon, yes, it will have an impact, but not the same as when He called out Lazarus from the dead. Amen. Sometimes ganun tayo eh. We are only basing our faith on what we see. Where in fact, no, God always remind us that Christians should live by faith, not by sight. Di ba? Kailangan matuto tayong magtiwala sa ating Panginoon. Sometimes we are not good at waiting. We are not good at waiting. We feel like pag nag-wait tayo, or pag may mga delay sa ating mga buhay, we feel like siguro nagkasala ako. Agad-agad. Pag may delay, magkasala ka agad. Hindi naman kagad gano'n, no? Take for example this illustration. One day, ako po ay nakapila sa sa Senior Pedro. Sa Senior Pedro, alam mo yung Senior Pedro Dan? No, yung bilhan ng manok na inasal. So, ang haba talaga ng pila. Tapos may isang babae na sinusundan ko na galit na galit. Kasi nung nandun na siya sa may counter, bigla na lang umalis yung nagsiserve. No, galit na galit siya. Sabi niya, kanina na nandito ako, bakit hindi ka umalis? Ngayon naman nandito na ako. Tinaon mo talaga. Bakit ako pa? Galit na galit siya. Ayaw niya mag-wait. So, umalis yung nagsiserve sa kanya.
Pero after several minutes, nung bumalik yung attendant, no, ay sabi niya, "Ma'am, sorry po kasi po ay kumuha pa po ako ng mas malaking manok. Kasi natitira po dyan ay maliliit na lang." Sabi niya, "Nahiya kasi ako ang haba ng pila. So, maliliit na kasing manok, kaya gusto kong palitan ito ng malalaki para sa inyo kasi kayo naman po ay nagpila." So, di ba? Parang napahiya tuloy yung babae, no? If only she had waited and known kung anong purpose ng pag-alis, hindi sana siya nagwala. No, sometimes, kailangan nating magtiwala sa Panginoon and know how to wait for God. Amen? Hallelujah. Yung kasunod ay this is actually the first miracle of Jesus. Yung pag-transfer pagpalit ng tubig into wine. No? Sa wine. Di ba? Sometimes, we feel like, siguro, gusto lang ni Lord na may display. Pero I really believe na ginawa ng Panginoon yon because He is a God of provision. Pag tayo po'y nawawalan, ang Panginoon ang magpro-provide nito. Amen? Dito magkikita. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. I do not know kung ano ngayon ang mga kulang natin, but I come here to say to you that God could provide that. No? He could even use what you have right now. No, in the case of yung mga nagpakasal, meron silang tubig At ginamit ng Panginoon yon to provide for the need they needed. Amen? Sometimes, akala natin, paano maghimala ang Lord? Wala naman siyang medium, kumbaga. But remember, our God is a God who can create something out of nothing. Amen? It's a God who can create something out of nothing. Everything actually, except for man, no? Except sa tao, lahat ng ginawa ng Diyos, lahat ito ay sa pamamagitan lamang ng Kanyang makapangyarihang salita. And yung pang-apat, no? Siguro, sino pa ba paborito dito yung pork? Ako ay nagdahan-dahan ako dyan sa pork Kasi alam nyo, scientifically, ay may katotohanan. No? Kahit ibang doktor pa, hindi ako doktor, pero I've searched sa science na iba yung hibla, iba yung mga laman ng baboy. May something siya na pag ito ay kinain mo ng marami, no, pwede kang magkaroon ng sakit talaga. So kailangan natin dahan-dahan lang, no? Sa ganito, siguro I just don't kung may kinalaman ito sa pangyayaring yan. No? Kasi ang nangyari dyan, no, na surprise, ay nung pinalabas ng Panginoon ng espiritu ng demonyo doon sa lalaki, ay nilipat niya sa herds of swine. At nagkandara pa yung mga swine at sila pa yung nahulog pa nga sa bangin. Kaya sila rin po ay nagkalamatay. Okay? So, God is really a God of surprise. And the greatest surprise na Kanyang pinaranas sa atin is when He died on the cross on our behalf. Amen? When He died on the cross on our behalf, He did not only died actually, He's resurrected. He resurrected for us. No? Hindi niya hinaf-bake yung Kanyang pagkatubos sa atin. Ito'y Kanyang kinumpleto. Ganyan ang Diyos na ating sinasamba. He is full of surprises, no? Ginulat niya tayo, kaya dapat gugulatin din natin siya. Okay ba 'yon? Gusto niyo bang turuan ko kayo ng mga panggulat sa Panginoon? No, gulatin natin siya. Gulatin natin ang mundo. Gulatin natin si Lord sa ating gagawin. I have 3 points here na gusto ko ay maisapuso't natin, maisagawa para tayo po ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Number 1 is surprising commitment. Hello? Pwede ba sabihin natin commitment? Wow, parang pag commitment, parang ano na kaagad, ano? Parang negative na kaagad. Ano ba ang tinatawag nating commitment? Ito ay pagtatalaga ng sarili sa isang tungkulin o gawain anuman ang mangyari. Whatever it takes. So ibig sabihin pala,
kung committed ka, kung sabi mo na sa sarili mo, committed ako na magsimba tuwing linggo. Pag sinabi mong committed ako magsimba tuwing linggo, dapat whatever it takes. Amen? Whatever it takes. O gawain anuman ang mangyari. Alam nyo ba na kung bakit ang leon ay tinatawag na king of the jungle? No, hindi naman siya naninirahan sa jungle. Actually, sa mga grassland lang siya, savanna eh. Pero bakit siya tinuring na king of the jungle? He's not even the largest animal. Tama po ba? Mas malaki pa sa kanya yung elepante, mas malaki pa sa kanya yung mga giraffe, yung mga bears. Tama po ba? And yet, he is titled the king of the jungle. Why? Because of his commitment. No? Kasi kahit maliit lang siya o medium built lang siya, hindi siya tumitigil hanggat hindi siya nananalo. No? Pag mayroon siyang territory, hindi ka pwedeng lumapit doon. Walang makakalapit sa kanyang territory. Ang tawag nilang territory nila ay pride, yung kanilang grupo. No? And they do not only attack you singly. They attack you in a group. No? Kaya ang elepante, upakan nila kaagad, ang dami nila kaagad. So that's how committed the lion is. No, that's why no less than our God himself, ay tinawag in metaphor na siya ay the Lion of Judah. Di ba? Ano pa ang ibig sabihin ng commitment? Pagpapasya at ginagawa o tinutupad ang pangako. Hindi lang nagde-decide. Ito po ay ginagawa niya mismo. Tinutupad niya. No? Hindi yung Lord, ano mo naman ako, bigyan mo naman ako ng trabaho. Pag may trabaho ako, Lord, sigurado ako, lagi akong magta-tithes at lagi akong present sa inyong simbahan. Aba, nung pinikinan ng sabaw, hindi na nakita. Nagpasya siya, pero hindi niya ginawa at tinupad ang kanyang pangako. Lord, pag napangasawa ko lang yung magandang yan, titinong na talaga ako, Lord. Pero, nung mapangasawa yung maganda, lalo namang, excuse na lang. Okay, next. Paninindigan. Sinumpaang salaysay o paglalaan ng lahat sa isang bagay o tao na mahalaga sa iyo. So, sabi nga sa Biblia, where your treasure is or where your time is, yun yung kayamanan mo. Diba? Kung saan mo ginagastos yung pera mo o saan na pupunta yung time mo, yan yung mahalaga sa iyo. Amen? So, pwede natin makikita yan sa budgeting natin at pwede rin natin makita kung ano po yung laman ng schedule natin in a month. Kung mayroon ba dun si Lord. Usually, ang hinihingi ni Lord ay 10%. Tama po ba? 10% of your time, 10% of your effort, 10%. Ganun po lagi ang hinihingi ng ating Panginoon. Although in the New Testament, it was not specified kasi gusto ng Panginoon ay buo. Buo yung commitment mo sa Kanya. So surprising commitment. I hope na today you have heard the call. No? You have heard the call, you have heard the call of the Lord para mag-commit tayo sa Kanya. I have here 3 verses na magsasalarawan kung anong ibig sabihin ng commitment. Ang una ay makita natin sa Deuteronomy 6:5. Sabi doon, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ano yung mga keywords natin dyan? Buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Kung mayroon ka niyan, you have commitment. Ako po ay sa buong lakas, very, very thankful that ang church natin ay napakaraming mga senior citizen. Ang lakas nila, hindi na yan buong lakas. Hello? Pero binibigay pa rin nila yung lakas nila. Pwede ba palakpakan natin ang mga senior citizen natin? Wow! Hallelujah. We love you, yung mga senior citizen natin, na kahit na kulang na sa lakas, ay binibigay pa rin sa Panginoon. Yun talagang sinasabi nating buong lakas. Kasi kahit kulang na, binibigay pa rin sa Panginoon. Buong puso, buong kaluluwa, kayo po ang nakakaalam niyan. But I would comment on buong puso.
Ang buong puso ay makikita po yan sa inyong pananalita at sa inyong kilos. Kasi sabi ng Panginoon, out of the abundance of your heart, your mouth speaks. So ibig sabihin, kung laging ang lumalabas na lang sa iyo ay negative, yun po yung puso mo. Kung lagi ka na lang nakasimangot, yun po yung puso mo. Kung lagi kang irritable, yun po yung nasa puso mo. Amen po ba? Kasi yun po ang sinasabi ng Biblia. You know what? Be careful, lalo na yung mga kabataan. Hello, nandito ba mga kabataan? Sa ngayon, I should say na isa sa mga subtool. No? Ibig sabihin ng subtool, yung pino lang siya. Hindi siya bulgar. No? Subtool na kalaban ay cellphone. Hello? Subtool na kalaban natin ng cellphone. Pag hindi tayo marunong dyan, sigurado na lalamunin ang buhay natin ng cellphone. Mga kabataan, no? Kailangan makontrol natin yan. Kung ano ang tinitingnan ninyo sa cellphone, minsan wala ng control ang magulang. I have posted, I think 3 days ago, I have posted parang study about mga kabataan na nalululong sa cellphone, pornography, violence na napanood. Kasi kung ano yung napapanood natin, ano ang ina-absorb ng ating puso, yun din po yung ilalabas niya. Kaya ang bata ay matatakutin, baka lagi nanonood ng horror. Pag may nakita lang siya na anino, ganun siya kaagad. Kasi yun ang nakita niya sa, ganun po. No, be careful on what you expose to. Kung ano yung nilalagay nyo sa harapan nyo. Kasi yun din po ang ma-absorb ng heart nyo. At yun din po yung lalabas. Buti na lang ako ngayon ay dance na lang, mga P-pop na lang napapanood ko. Yung Gento. Diba? Gento. Ayun po. Okay, punta tayo sa pinagbuti ko, second verse. 2 Timothy 4:7, sabi diyan, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ano ang mga keyword diyan para masabi nating committed diyan? 1, pinagbuti. Ano ibig sabihin ng pinagbuti? Kuwari inutusan ka, no? Maghugas ng plato, no? May mga sebo pa o kayo nababasag kasi nagdadabog ka. Pinagbuti ba 'yon? Hindi. Pinagwalis ka kunwari ng mama mo, no? Parang dahil nga nagdadabog ka, basta nakawalis ka, tapos na. Pinagbuti ba yon? Hindi. Hindi yun commitment. Napilitan ka lang. Ang pinagbuti, you do it excellently. Amen? You do it excellently. Second, natapos. Ayan. Yun na yung mga response na mamaya na po. Saka na lang po. Di ba? Hindi natatapos ang gawain kasi hindi sinisimulan. Hindi sinisimulan. Bato-bato sa langit, ang bata ay wag magalit kay pastor. Okay. Nanatiling tapat. Ano ba ibig sabihin ng nanatiling tapat? Ano man ang nararanasan natin. Alam ko na hindi exempted ang Kristiyano. In fact, marami pang ang problema ang Kristiyano eh. Pero ang pinakamasarap sa Kristiyano ay napakarami ng problema ay kasama natin ang ating Panginoon. Kaya dapat, anuman yung ating nararanasan, nananatiling tapat tayo. Sometimes we do not see the hands of the Lord. Sometimes we do not see the moving of the Lord. No? Pero the truth is, kahit hindi natin nakikita, gumagawa pa rin ang Panginoon. Have you remembered the footprints in the sand? Di ba? Nagreklamo yung yung isang tao na nasa struggle siya. Hirap na hirap siya. Sabi niya, Lord, nag-question siya kay Lord. Lord, nung tumalikod ako, nakikita ko, yung paa, yung marka ng paa ay isang tao lang. So pinabayaan mo ako, Lord? Sabi ni Lord sa kanya, anak, hindi kita pinabayaan. No, habang nandyan ka sa kalagayan mo na yan, hindi ka nag-iisa. Ang mga marka na nakikita mo sa sand ay aking mga paa at ikaw po ay aking kinakarga. Ganon ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, kapatid. Kaya manatili kang tapat. Thirdly,
no, third na gusto kong i-share sa inyo na verse about commitment is Galatians 6:9. Sabi diyan, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Wow. So anong dalawang keywords? Huwag mapagod, huwag susuko. Sino dito yung pagod na? Minsan, lalo na mga nanay, no, nakakapagod. Amen? Ako nga, hindi nanay, napagod ako. No? Pero, alam nyo, ang trabaho nakakapagod. Pero pag alam mong may Diyos ka, sabi nga sa Old Testament, sabi niya, the joy of the Lord is my strength. No? Sabi niya doon, sa context nito, nakalagay din yung He is my portion forever. So kung alam mo na si Lord ang kabahagi mo, kung alam mo na kay Lord nang gagaling ang iyong lakas, mapapagod ka ba? Hindi. Kasi ang lakas mo ay nanggagaling sa Kanya. At titiyakin niya na, sabi niya dyan, sapagkat pagtakding ng takdang panahon, tayo ay aani. Amen? There will be reward for our good deeds. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. That is commitment. Huwag mapagod, huwag sumuko. Sino po ang nagsusubaybay nito? Ano? Yung Gilas, Pilipinas sa FIBA, no? Wala po silang panalo. Kahapon lang ata nanalo. 4 na sunod-sunod, bokya. Pero sumuko, hindi? Hindi. Ang laban nila ay para sa bayan. Ang laban natin para sa Diyos. Amen? Dapat hindi rin tayo susuko. Amen? Ang laban po nila, actually nanalo na sila eh. No, kasi hindi sila sumuko. I think may one game pa sila but it's not anymore important dahil nalaglag na sila. Even in the classification category. No, kasi pagkatapos ng yung random, no, na schedule, mayroon pang ibang laro na para makapasok sa FIBA. Even doon ay hindi rin sila nakapasok. Pero hindi sila nawalan ng commitment sa kanilang laban. Amen? Surprise natin si Lord sa ating commitment. Sabihin mo sa katabi mo, gulatin natin si Lord sa commitment natin. 1, 2, 3, go! Gulatin natin si Lord. Yan. Second, surprising character. Wow! Bakit kailangan ng character? No? Ang character, ito po ay pagkatao, katangian, pag-uugali, gawi, kagandahang asal, at moralidad. Now, I'm not talking here about salvation. Ha? Hello? I'm not talking here about salvation. Kasi baka sabihin, ay, si pastor, ay ano ata ito eh, by works ata ito. No. I want us to realize na this is the goal of the Lord in our lives. Yung Christ-likeness. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos at kung ikaw ay tunay na ligtas na, dapat nagbabago. No? Dapat umaayos yung ating pagkatao. Ang tawag doon ay sanctification. And sanctification is a process. Sometimes, for some people, it is abrupt. You know? It is quick. Some people, it takes a lifetime. You know? It takes a lifetime. Kasi hindi pa rin nagbabago hanggang sa ano na lang. No? But it doesn't mean na wala na siyang pag-asa. Kasi habang buhay, may pag-asa. Kaya wag nating susukuan ang ating mga kapatid, ang ating mga anak, ang ating mga asawa, ang ating mga lola, nanay, tatay, wag natin silang susukuan. Kasi may panahon na para sila ay magbago at maglingkod sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Sabi sa Romans 5:1-5, sapagkat napawalang salat na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon tayong mapayapang relasyon sa Diyos. Mayroon po ba diyang magandang asal? Mayroon pa ba diyang ugali? Wala. Dahil lang yan sa pananampalataya. So, we have peace in the Lord because of our faith. No? Hindi because of what we have done. It is all the works of God when we talks about salvation. But, sabi nga ng isa sa mga letter ni Pablo, maging kontento lang ba tayo na nakaligtas tayo sa apoy? Hindi dapat. Sabi ni Pablo, sabi niya, yes, you are saved. Pero makukontento ka na lang ba na you just had been saved, no, through the fire?
Hindi. Parang ano ka parang pasang-awa. Di ba? Tama po ba? Kasi wala kang ginagawa para sa ating Panginoon. Mapayapang relasyon. At sometimes, it would even bother you. Ligtas ba talaga ako? Hindi. So why not? Why not make sure of your election? Why not make sure of your salvation? Amen? Dapat ganun po tayo na mga mananampalataya. Sabi diyan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. At hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating itinitiis. Wow! Hirap, no? Dapat daw pa rin, tayo pa rin po ay nagagalak. Sabi mo nagagalak, sabi mo sa katabi mo, nagagalak. No? Pero ibig sabihin nito, hindi ibig sabihin nito na tayo po itatawa, ha? No? Kuwari, meron tayong problema. O, namatayan tayo. Sabi ni Pastor, nagagalak, namatayan ako. Hindi ganun. No? Ibig sabihin niya ng tayo po ay nagagalak, mayroon tayong peace. Na kahit ano pang pagsubok sa ating buhay ang darating, hindi tayo matitinag. Yun yung joy unspeakable na nagaling lang sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po naman natin siya. Sabi diyan, dahil alam natin na ito'y magbubunga ng pagtsatsaga. Purposeful pala ang lahat ng ating mga tinitiis. And this is true. No, even for non-Christians, alam niyo po ba yon? I have interviewed some rich people at sabi nila, hindi nila natamo ang pagiging rich na hindi sila naghirap. Amen? That's true. Ang Bible ay applicable pa rin. No? Umuulan, sabi ng Panginoon, umuulan sa mga mananampalataya, umuulan pa rin sa hindi pananampalataya. Alam nga, uulan lang dito lang, ganyan. Mananampalataya, di ba? Hindi. Uulan sa lahat. Amen! Dahil alam natin ito'y magbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay magbubunga ng katatagan. Wow! Gusto nyo bang tumatag? Kaya pag may pagsubok, wag natin uurungan. Ano? Ilapit kaagad natin sa ating Panginoon kasi siya lang ang ating kasangga. Amen? At pag matatag na tayo, ang katatagan ay magbubunga ng pag-asa. No? Na kahit hindi natin nakikita ang hinaharap, tiyak tayo. That's hope. No? Tiyak tayo na maging maganda ang ating future because that's what God says. That is hope. Ang iba tawag ng Biblia, blessed hope, glorious hope, no? Kung ano-ano pang yung living hope, no? Ang dami, no? Na sinasabi ng Panginoon. Pero isa lang po yan. Ang pag-asa natin ay kay Jesus lamang natin matatagpuan. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And paano natin ito makakamit? No? In 1 Timothy 4:7-8, sabi doon, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sana hindi na tayo naniniwala sa mga pamahiin. No? Na pag nalaglag ko itong sobre, mawawalan ako ng pera. Ganyan, no? Pag natabing ko ito kasi bulaklak, baka may babaeng matumba. Yung hindi ko alam. Di ba? Pag ito po ay baka may pupunta ditong no? May susugod. Di ba? Meron tayong mga paniniwala. Sabi diyan, tigilan na yan. Amen? Sa halip, pag sumikapan mong maging makadiyos, may pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, no? Ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay may mapakinabangan hindi lang or sa lahat ng paraan sapagkat ito'y may pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na hinaharap. Ano sinasabi ng Panginoon na pakinabang ngayon sa relasyon natin sa Panginoon? Di ba? Ang sarap makaligtas sa mga bisyo, tama po ba? Kung naninigarilyo ka ng pakete-pakete noon, di ba? Nung nakilala mo si Jesus, ilan na na-save mo? Di ba? O kung tumutoma ka noon ay ng bilog, mayroong lapad, mayroong iba-iba, di ba? Ang dami katrokantos, di ba? Di ba? Niligtas ka ng Panginoon doon. Yun ang pakinabang. Kung nagsasabong ka noon, kung nagtataya ka sa loto, di ba? Ang daming kaligtasan at katipiran
no, na binigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Niligtas ka niya. Niligtas ka niya sa sakit actually. Amen? Kasi kung nagyoyosi ka pa rin ngayon, edi salubong mo na silang cancer. Di ba? Welcome. Di ba? So, pero hindi lang yan ang pakinabang, mga kapatid. Ang higit na pakinabang ay sa kabilang buhay. Ang minimithi nating pagsasama sa Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen? Hallelujah. Kaya, ito dapat ang ginagawa natin. Hebrews 12:1-2-4. Sabi diyan, kaya nga dahil napapaligiran tayo na napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating mga mata, o ating paningin kay Jesus. Sa kanyang nakasalalay, ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang wakas. Dahil sa kagalakan naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Wow. Grabe ang Panginoon. No? Sobra ang pagmamahal niya sa atin. Pero alam niyo po ba, baka sabihin niyo, napakahirap naman po, pastor, ng pinapagawa mo. No? Iwawaksi ang kasalanan. No? All of us actually sins. Pero iba ang kasalanan. Alam mo nang mali, gagawin mo pa. Amen? No? Ito yung hindi nakakalugod sa Panginoon at iniiyakan hanggang ngayon ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. I hope maka-encourage sa inyo yung verse 4. Sabi niya, hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Di ba? Sino dito ang dumanak ng dugo, mawala lang yung kasalanan sa kanyang buhay? Wala. Sometimes, ang nare-require lang ng Lord sa iyo, tigilan mo na yung cellphone. Yun lang nire-require niya. Wala na kailangang dugo. Sometimes ang nire-require ng Panginoon, magpakumbaba ka. Kausapin mong taong nakasakit sa iyo o nasaktan mo. Yun lang nire-require ng Panginoon. Hindi siya nagre-require na kailangan mong dumanak pa ng dugo kasi ginawa niya na po yun eh. Amen? Napakabuti ni Lord. Ginawa niya na yun. Yung dumanak ang dugo sa kanyang katawan. Kaya all we have to do ay sumunod sa Kanya. Very easy. Amen? Kaya nga sabi niya, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light. Amen? Come to Jesus. Amen? Hallelujah. Punta tayo sa pangatlo. Surprising connections. Ito na po ako magtatapos. Kailangan tayo connected. Amen? We cannot do this alone. Sabihin mo sa katabi mo, we cannot do this alone. Hindi. Kailangan may connection tayo. Kanino dapat tayo may connection? Sabi diyan, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita. At hindi sa pamamagitan ng mga husay na pagtatalumpati at karunungan ng tao. Nang sa gayon ay hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. That's why I have 3C na gusto kong malaman natin na kailangan may connection tayo. Christ, the cross, and the church. It's just like a cellphone na pag walang SIM card, hindi mo magagamit. It is existing, but it is not usable. Unless you will put a SIM card, hindi mo siya magagamit. Ang cellphone mo. Amen. Kaya kailangan connected tayo. Only then, pag nilagay natin ang ating connection sa tatlong ito, kay Christ, sa cross, at sa church, only then that our life will be indeed meaningful. May halaga. Na kahit ano pang hirap, nakatawa ka. Ano pang hirap ay hindi ka natitinag because you have connections with this 3C. Again, Christ, cross, and the church. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. The cross, the church is God's design. Amen? Si Jesus mismo ang nag-start ng church. Hindi ito pakana ni pastor. Hindi ito pakana ng kung sino-sinong mga leader. It was Christ
who established the church. Para magamit niya, para maabot ang mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. That is our responsibility. Kung hindi mo naranasan yung cross ng Panginoon, yung encounter ng Panginoon, you can never minister to other people. Kaya kailangan maranasan natin ang Panginoon. Maybe you are now in a place na you wanted to commit again. You wanted to go back seriously in your relationship with the Lord. Now is the time. Now is the time. Can we all stand up? Hallelujah. Sabi ni Joshua, at the end of his life, sinigurado niya na ang kanyang mga kababayan ay mag-recommit again to the Lord. Ganun dapat ang treatment natin sa ating relasyon sa ating Panginoon. Sigurado. Hindi pwedeng, baka nga may relasyon ako kay Lord. Siguraduhin natin. Di ba? Sabi ni Joshua, kaya ngayon sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Pero itong sinabi ni Joshua, and I hope this is also your decision. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, sa aking pamilya, kay Yahweh kami maglilingkod. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. If you have received the message of the Lord this lunchtime, can you raise your hand? Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Hallelujah. 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 Oh, Jesus. Holy Spirit. Thank you na narito ka, Panginoon. And you minister to your people, God. Just like Joshua, Panginoon. Narito ako, Diyos, para hikayatin ang aking mga kapatid to recommit themselves once again to the Lord, to make sure that they are in the right direction, O God. What they are asking for, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ano man ngayon ang mga binubuka ng kanilang mga labi, Panginoon. Ang iniiyak ng kanilang mga puso, Panginoon. Damhin mo ito, Diyos, at tugunin ang kanilang mga hinaing, Panginoon. Open the heavens, God. Pour out. Oh, Jesus. Hallelujah. As we sing this song, I invite everybody to come to the altar to make bold their desire to make their life right with God now. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.